Ang paggalang sa katotohanan at ang karapatan ng publiko sa impormasyon ay mga pangunahing prinsipyo para sa lahat ng mga mamamahayag. Sa pagsunod sa mga prinsipyong ito, itinalaga ng mga mamamahayag ang kanilang sarili sa mga pamantayang etikal at profesional. Ang lahat ng miyembro ng yunyon na nakikibahagi sa pangangalap, pagpapadala, pagpapalaganap at pagkomento sa mga balita at impormasyon ay dapat sumunod sa mga sumusunod na kodigo ng etika sa kanilang mga profesional na aktibidad. Inilalarawan ng mga mamamahayag ang lipunan sa sarili nito. Naghahatid sila ng impormasyon, ideya at opinyon. Isa itong pribilehiyong tungkulin. Nagbibigay sila ng praktikal na anyo sa kalayaan sa pagpapahayag. Bakit nga ba importante ang Philippine Journalists Code of Ethics? I think as a student journalist in the campus, especially in Golden Harvest, I think it should be considered a code of ethics in journalism to promote truth, transparency, and accuracy. It's very important na meron tayong code of ethics, lalo na tayong mga future journalists, mga DevCom student, para magkaroon ng credibility sa mga mata ng mga tao so that they can trust us. Siyempre, kailangan kasi yung honesty, courage, fairness, balance, and independence. Narito ang 11 kodigong pangkagandahang asal ng mamamahayag base sa Philippine Press Institute at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Una, iuulat at ipaliliwanag ko ang balita ng tapat at iingatan kong huwag maikubli ang mahalagang katotohanan o mabago ito dahil sa hindi pagpapahayag nito o sa pagbibigay diin sa mga bagay na hindi dapat bigyang diin. Batid ko ang tungkuling ibigay ang pahayag ng kabilang panig at ang tungkuling iwasto agad ang malalaking pagkakamali. So, number 1, sinasabi niya dito na kahit anong mangyari, isasabihin niyang tapat ang katotohanan and ipapaliwanag niya ang bawat sasabihin at iingatan niya ito. Like, wala siyang anything na makakalimutan or hindi maalala or mabago sa mga iuulat niya. And hindi niya hahayaan na magkaroon ng ganong issue. So, napakahalaga naman ang honesty dito dahil tungkulin niyang ipahayag ang tama or i-correct agad ang mga mali. Pangalawa, igagalang ko ang kumpidensyal na impormasyong nalaman ko dahil sa pagtupad ko sa aking tungkulin. Ito ay nagpapahayag ng pangako ng isang mamamahayag na igagalang ang mga tiwala at kumpidensyal na impormasyon na kanyang natutunan habang nagtatrabaho sa kanyang tungkulin. Ang paggalang sa kumpidensyal na impormasyon sa larangan ng journalismo ay nagtatagay ng ilang mga mahalagang dahilan. Una, ito ay nagbibigay daan sa pagpapanatili ng tiwala sa pagitan ng mga mamamahayag at kanilang mga source. Kung isang mamamahayag ay nagtatrabaho ng may integridad at nagpapakita ng paggalang sa kumpidensyalidad, mas malamang na makakuha siya ng mga mahalagang impormasyon mula sa kanyang mga source. Pangalawa, ang pagsunod sa kumpidensyalidad ay nagbibigay proteksyon sa mga source na nagsisilbing tagapagbigay ng impormasyon. Ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga tao na magbahagi ng mga sensitibong impormasyon nang hindi kinakatakutan ang posibleng pambubuli, pang-aapi o iba pang negatibong epekto. Sa pamamagitan ng pag-iingat sa kumpidensyal na impormasyon, nagiging bukas ang daan para sa mas maraming tao na magsalita at magbahagi ng kanilang mga kwento. Pangatlo, mga pamamaraang parehas at walang daya ang gagamitin ko sa pagsisikap na makakalap ng balita,
mga larawan at mga dokumento at ipapakilala ko ng tama ang aking sarili bilang kinatawan ng pamamahayag kapag magsasagawa ng ilalathalang personal na panayam. Ang ikatlong prinsipyo ng kodigo ng etika ng pamamahayag ay upang itaguyod at ipagtanggol ang prinsipyo ng kalayaan sa media, ang karapatan ng kalayaan sa pagpapahayag at ang karapatan ng publiko na malaman. Kabilang dito ang pagsusumikap upang matiyak ng impormasyong ipinakalat ay matapat na naihatid, tumpak at patas at ginagawa ang lahat upang itama ang mga nakakapinsalang kamalian. Dagdag pa rito, kinapapalooban nito ang pagtatanggol sa mga prinsipyo ng kalayaan sa tapat na pagkolekta at pagpapalaganap ng balita at ang karapatan ng patas na komento at pagpuna. Ika-4, iiwasan ko ang pagsulat ng labis na nakakasira sa isang pangalan maliban kung ang ganito ay binibigyang katuwiran alang-alang sa kagalingan ng publiko. Gayon din, masigasig kong ipaglalaban ang madaling pagkuha ng publiko sa kailangang impormasyon gaya ng itinatadhana ng konstitusyon. Ang pang-4 na prinsipyo ng Kodigo ng Etika ng Society of Professional Journalists o SPJ ay i-minimize ang harm. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay diin na ang mga mamamahayag ay dapat: una, panagutan para sa katumpakan ng kanilang trabaho at i-verify ang impormasyon bago ito ilabas. Pangalawa, gumamit ng mga orihinal na mapagkukunan hanggat maaari at tandaan na walang bilis o format ang dahilan ng kamalian. Pangatlo, balansehin ang pangangailangan ng publiko para sa impormasyon laban sa potensyal na pinsala o kakulangan sa ginhawa. Pang-4, magbigay ng updated at mas kumpletong impormasyon kung naaangkop. Pang-5, hindi ko hahayaang maimpluwensyahan ako ng mga personal na motibo o interes sa pagganap sa aking mga tungkulin at hindi rin ako tatanggap ng anumang regalo o pagsasaalang-alang na maaring maging dahilan na pag-aalinlangan sa dangal ng aking propesyon. Bilang isang mamamahayag, hindi mo bibigyan ng puwang o papayagan ang personal na motibo o interes na makaapekto sa iyong pagganap ng iyong tungkulin. Gayun din, hindi mo tatanggapin ang anumang regalo o suhol na maaaring magdulot ng alinlangan sa integridad o dignidad ng iyong propesyon. Bilang isang mamamahayag, dapat mong panatilihin ang tapat at profesional na pagganap ng iyong mga responsibilidad. Pang-6, hindi ako magkakasala ng plagiarism. Ang plagiarism ay labag sa etikal na pamantayan ng mga mamamahayag dahil ito ay nangangahulugang pagkuha ng ideya, salita o gawa ng iba ng walang pahintulot at pagmamayari. Ito'y sumisira sa integridad at kredibilidad ng mga mamamahayag. Ang pagiging orihinal at nagbibigay ng tamang kredito sa pinagmulan ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng mga mambabasa at ang integridad ng propesyon. Hindi ako manunuya sa anumang paraan, maninira ng puri o mangiinsulto ng sino mang tao dahil sa kanyang kasarian, paniniwala, pananampalataya, paninindigang pampolitika at pinagmulang kultura o etniko. Katulad nito, binibigyang diin ng Society of Professional Journalists o SPJ Code of Ethics ang kahalagahan ng paghahanap ng katotohanan at pag-uulat nito, pagiging tumpak at patas, at pananagutan para sa katumpakan ng trabaho ng isang tao. Ang mga prinsipyong ito ay sumasalamin sa pangako ng mga mamamahayag na itaguyod ang pinakamataas na pamantayan ng katumpakan at katotohanan sa kanilang pag-uulat. Pang-8, ipagpapalagay kong walang sala ang mga taong napaparatangan ng krimen hanggang sa mapatunayan nito. Mag-iingat ako sa paglalathala ng mga pangalan ng menor de edad at kababaihang nasasangkot sa mga kasong kriminal upang hindi masira ng walang katarungan ang kanilang katayuan sa lipunan. Ang 8 code ng etika para sa mga mamamahayag ay karaniwang nagbibigay diin sa paggamit ng patas, responsable at tapat na paraan upang makakuha ng material. Madalas nitong kasama ang mga alituntunin tulad ng pagkilala sa sarili at sa employer bago makakuha ng anumang panayam para sa publikasyon o broadcast, at hindi kailanman pagsasamantala sa kahinaan o kamangmangan ng isang tao sa kasanayan ng media. Halimbawa, kasama sa British National Union of Journalists Code of Conduct ang mga sugnay sa katumpakan,
pagkakataong tumugon at interes ng publiko. Pinapayuhan ng National Union of Journalists o NUJ Code of Conduct ang mga mamamahayag na itaguyod at ipagtanggol ang prinsipyo ng kalayaan sa media, magsikap para sa katapatan, kawastuhan at pagiging patas at makakuha ng material sa pamamagitan ng tapat at tuwirang paraan. Ang mga alituntuning ito ay naglalayong tiyakin na ang mga mamamahayag ay makakalap ng impormasyon sa isang etikal at magalang na paraan. Ika-9. Hindi ako mananamantala sa kapwa ko mamamahayag. Ang ika-9 na prinsipyo ng Kodigo ng Etika ng Journalismo ay nag-iiba-iba sa iba't ibang organisasyon. Ngunit sa pangkalahatan ay nakatuon ito sa responsibilidad na igalang ang privacy, iwasan ang panliligalig at protektahan ang mga kumpidensyal na mapagkukunan. Halimbawa, ang NUJ Code of Conduct ay nagsasaad na ang isang mamamahayag ay dapat sa lahat ng oras na ipagtanggol ang prinsipyo ng kalayaan ng pamamamahayag at iba pang media na may kaugnayan sa koleksyon ng impormasyon at pagpapahayag. Katulad nito, binibigyang diin ng Code of Practice ng editors ang proteksyon ng mga kumpidensyal na mapagkukunan at pag-iwas sa panghihimasok sa pribadong buhay ng mga individual. Ang mga prinsipyong ito ay sumasalamin sa etikal na responsibilidad ng mga mamamahayag na itaguyod ang kalayaan ng pamamamahayag habang iginagalang ang pagkapribado at pagiging kumpidensyal. Ika-10. Tatanggapin ko lamang ang mga gawaing nababagay sa integridad at dangal ng aking propesyon, dumudulog sa sugnayan ng konsiyensya kapag ang mga tungkuling iniaatak sa akin ay sumasalungat sa tinig ng aking budhi. So, sinasabi dito na parang gagawin niya yung mga bagay na marangal at nararapat na related sa profession niya and parang mas nangingibabaw yung konsensya at mananaig ang kabutihan kung yung mga bagay na iniuutos sa kanya is labag sa prinsipyo niya sa buhay. Ika-11. Sa aking pagkilos o pagsasagawa ng mga tungkulin bilang mamamahayag, pananatilihin ko ang dangal sa aking propesyon kapag may alinlangan, kagandahang asal ang dapat na maging gabay ko. So, malinaw naman dito na sinasabi naman dito na lagi niyang gagawin yung nararapat at tama upang mapanatili ang kanyang dangal bilang isang tao at bilang isang profesyon na kahit na sa mga oras na parang hindi siya sigurado or sure or yun nga may pag-aalinlangan na pipiliin niya yung kabutihan.